A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalataya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ang lubos na pagpapasalamat natin, luwalhati ay sa Allah lamang, ang tunay na nag-iisang Diyos na nanarapat sambahin at paglingkuran, at tinaalay natin ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. Ito ay para sa Kanya lamang. Subhanallah mga kapatid, hindi ko mapigilan ng sarili ko sa nararamdaman ko ngayon na gusto kong ilabas, kasi una sa lahat gusto ko sabihin na alhamdulillah sa mga pagkakataon nito, binigyan tayo ng Allah na mayroon tayong social media na pwede natin sabihin kung ano man yung mga gusto natin sabihin, lalong-lalo na kung ito'y kapupulutan ng aral. So hindi po ibig sabihin tayo ay nagbabahagi, hindi ibig sabihin na tayo ay nagsasabi sa inyo patungkol sa Islam, patungkol sa mga aralin sa Islam, nang ibig sabihin nun ay kami din ay perpekto na tao. Lahat po tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Lahat tayo ay may pagkukulang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katotohanan lamang po ay dapat lang kung sino yung may alam patungkol sa Islam, sa mga obligasyon, dapat niya itong ibahagi. Lahat tayo, maging tayo, kahit kay sino sa atin. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Ibahagi ninyo ako maski isang aya lang, kataga na salita. Ibahagi niyo anong mga aralin sa Islam. Mga kapatid, wallahi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na subhanallah, kanina nagdasal kami kanina lang po, katatapos lang namin magdasal ng pamilya ko ng tarawih, salatut tarawih. Nung unang pagbasa ko sa salat al-isha, ang berso na binasa ko ay siyempre para na ayon sa panahon ngayon ay ang aya na sa suratul Baqarah na sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, hindi ko alam, di ko mapigilan sarili ko na makaiyak dahil subhanallah, simula nung ipinanganak ako dito sa mundo hanggang ngayon ko lang naranasan sa buhay ko na hindi tayo makapagdasal sa masjid. Wallahi, hindi tayo makapagdasal sa masjid kung saan doon natin nararamdaman yung tunay na kapitagan, tunay na kapanatagan, tunay na Allahu Akbar. Hindi may paliwanag. Alam nyo, ang nagbigay aral sa akin dito sa mga aral na ito, mga kapatid, sa pananampalataya, naalala ko lang kasi sa araw ng paghukom o malapit na magunaw ang mundo, ang matitirang mga tao ay ang mga taong pinakamasama. Kaya dapat lang sa kanila sa oras na yun ay maranasan nila ang paggunaw ng mundo sa tindi ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, nagbigay sa akin ng aral, subhanallah, sa oras na yon, ang mga mabuting gawain, pati na rin ng Quran, anuman ang mabuti mong gawain, hindi na tinatanggap. Hindi na tinatanggap sa oras na yun dahil doon yung panahon na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay matindi na ang kanyang galit sa mga tao. So kaya bagat naman sa mga oras na pangyayaring yun, mga kapatid, na bigay sa akin ng alaala itong ngayon nangyayari sa atin. Hindi ang Allah ang nangangailangan sa atin. Ang ating pagdarasal sa masjid, tayo ang kalaking kakulangan, kalamangan. Isipin nyo, ang Allah, pinupuri po siya ng lahat ng kanyang nilikha dito sa sanlibutan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum.
Walang bagay na anuman ang nandito sa mundo maliban na ito ay lahat sila pumupuri sa Allah at lumuluwalhati sa Allah. Sumasamba sa Allah ang araw, ang mga bituin, ang buwan, ang mga hayop, ang lahat ng mga bagay na ito. Pero tayo mga kapatid, kailan lang natin pinupuri ang Allah? Kanina sinabi ko sa mga anak ko, 24 hours in a day, ginugugol natin sa tulog, kain, lalo na dito sa home quarantine, wala na, minsan nagka-clash ang bawat isa. Pero subhanallah, itong oras na pagdarasal natin, napakahalaga, napakasarap ng pakiramdam. Alam niyo po itong nangyayari na ito. Subhanallah, itong pagbabasa natin sa Quran, mga kapatid, wallahi, ipinapayo ko to sa sarili ko. Hindi ko po ito sinasabi dahil ako ito, ginagawa ko ito. No, marahil po lahat tayo may pagkukulang, mayroon tayong mga kasalanan. Oras po ito na Ramadan na tayo ay manumbalik sa Allah. Bumalik sa Kanya, magtauba sa Allah, magdikr sa Allah. Alhamdulillah, tayo ngayon, maswerte po tayo dahil tayo ngayon ay nandito sa buwan na ipinagpala. Ilang mga tao na hanggang ngayon o ilang mga tao na hindi umabot sa buwan ng Ramadan. Wallahi mapalad ka kapatid ko na Muslima na babae at lalaki, tayong lahat, wallahi mapalad tayo, nandito tayo ngayon sa buwan ng Ramadan. Samantalahin natin ito, nakalugdan tayo ng Allah at wallahi magbago na tayo. Una sa sarili ko, magbago tayo. Ang dami, wallahi nahnu muqassirin fil ibada, nahnu al-fuqara. La ilaha illallah, wallahi nahnu fuqara ayyuhal ikhwa, nahnu muqassirin fil ibadah. Pero subhanallah mga kapatid, ito lang, gusto ko lang ito ilabas dahil ang sarap ng pakiramdam pala. Kasama mo yung pamilya mo, nagdarasal kayo. Alam ko yung nandyan, yung mga kapatiran natin. Alam ko lahat po tayo may iba't ibang uri ng paraan, lalong-lalo na sa mga nakaraan na Ramadan. Minsan tayo yung mga kapatiran natin, pamilya natin, nung last year, minsan, subhanallah, tayo yung pamilya nagdarasal, nagtatarawi sa iba't ibang mga masjid. Naalala ko nung nandun pa ako sa Marawi, nung wala pa yung Marawi Siege, ginagawa namin ng pamilya ko after ng Isya, pumupunta kami sa halos lahat ng mga masjid doon sa amin sa Marawi. Tapos nagbibisitahan ang magkakamag-anak. Mayroon kang gusto na ibigay na pagkain, naluto mo, ibibigay mo sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo. Pero ngayon po wala. Hindi natin kaya. Isipin mo, ngayon, gusto mo magbigay ng pagkain. Saan mo ibibigay? Hindi ka makarating. Lahat tayo, buong mundo nagkaisa na mayroong mga partikular na lugar na doon ka lang. Hindi ka pwede lumagpas, hindi ka pwede umalis. Dahil may patakaran ang sistema ng gobyerno na hindi ka pwede lumagpas. Subhanallah, napakalaking aral po ito. So, bilang panghuli po, mga kapatid sa pananampalataya at aming mga kababayan, pagkakataon na po natin ito ngayon na magtauba sa Allah dahil nandito tayo sa buwan na ipinagpala. Wallahi, ang sino man nandito sa buwan na ipinagpala na ito, sayang ang oras, ang panahon na hindi mo igugugol sa Allah at sasayangin mo. Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan nabanggit niya, ragmaan anuf, sino yun o sugo ng Allah? Ang tao na dumating ang Ramadan na siya ay hindi pinatawad ng Allah. Wallahi, ito po yung buwan na tayo ay papatawarin ng Allah, manumbalik sa Kanya, bumalik po sa Kanya, magtawbah. Alam po natin ang sarili natin, saan tayo nagkukulang sa ating pagsamba sa Allah, sa kahit sinong mga tao, sa ating mga magulang. Sorry po dahil masyado tayong nagiging emotional kasi alam po natin lahat po tayo sa pandemic na ito ay pare-parehas ng nararamdaman, pare-parehas ng mga pagsubok. Pero alam niyo po, ang pinakamasakit ngayon, kanina nung isang araw, tumingin ako sa may binili ako. May binili po ako sa may grocery. Nakita ko yung mga tao, alos lahat, subhanallah, bumibili.
naisip ko sa sarili ko, sabi ko, subhanallah, lahat ako may pambili. Lahat minsan may pambili. Paano pa kaya ngayon yung mga kamusliman, mga tao na wala silang pambili ng pagkain? Paano yung mga Muslim na wala silang makain ngayon? Ya Allah, gantimpalaan mo sila. Ya Allah, bigyan sila ng kanilang pangangailangan. Ya Allah, patawarin kami, ya Allah. Wallahi, natatakot tayo mga kapatid, baka ang ating mga gawain hindi tinatanggap ng Allah. Napakalaking parusa ito sa atin ngayon. Napakalaking parusa na kung saan daming gusto nating gawin pero hindi natin magawa. Limitado. Alam nyo ba? Alam nyo ang pagkahikmah, ang adal ng Allah. Mayaman ka, mahirap ka, may kapangyarihan ka, wala kang kapangyarihan. Lahat tayo pare-parehas ng estado ngayon. Yan ang Allah. Yan ang tagapaglikha. Lahat tayo ay pantay-pantay sa Kanya. Ang tunay sa Kanya na pinakamamahal niya. Kung sino yung tunay na matakutin sa Kanya. Ya Allah, ipabilang kami doon. Mga kapatid, itong aral ng Ramadan, maging matakutin tayo sa Allah. Ang dami ng ating pagkukulang sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating sarili, sa ating pagsamba sa Allah. Oras na po na para tayo ay magbago. Sana makabigay tayo lahat ng tulong sa sino mang dapat nating tulungan. Bilang aral po, aral kung saan ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, fagtam anil khams, samantala bago dumating ang 5, hindi nyo ba nare-realize na ito ngayon ang ating nararanasan bawat isa sa atin? Samantalahin mo ang buhay mo, alhaya qablal maut, bago ka pa mamatay. Ilan sa atin ngayon na hindi umabot sa Ramadan na matay na, pumalik na sa Allah. At hindi rin natin alam kung tayo ang next na susunod na mamamatay na biktima. Samantalahin ang oras bago mawala na ang oras na hindi mo nagawin ang magawa mo, mga kapatid. Ilan po yung sa mga oras na gusto natin gawin ngayon, hindi na pwedeng gawin. Samantalahin ang pera, kayamanan mo bago ikaw ay maging mahirap. Isipin nyo po kung noon wala kang pera o ikaw ay mayaman, ngayon hindi natin napapakinabangan. Alos pare-parehas tayo. Pero ang mas nakakaawa po talaga yung mga nahihirapan, yung ating mga kapatid na lalong-lalo na ang kanilang pagkain araw-araw ay doon lang nila inaasahan kung ano yung nakakain nila. Ngayon hindi na po sila nakakapagtinda. Ya Allah, bigyan sila ng risk mula sa iyo dahil ang Allah ang tunay na nagbibigay ng risk. Tapos samantalahin ang ating pangangatawan bago pa tayo ay magkasakit. Mga kapatid, subhanallah, ganito kahalaga pala itong health. Totoo, health is wealth. Tignan nyo, buong mundo, ang mahirap at mayaman, pare-parehas tayo na we are concerned of our health. Dahil kung wala, kinatatakutan natin magkaroon ng sakit. Ya Allah, pagalingin sila. At yung pagka nasa murang edad ka bago ikaw ay tumanda. Mga kapatid, nasa murang edad tayo ngayon. Kung sino yung mga kabataan, samantalahin mo, gumawa ng mabuti, sambahin mo ang Allah, magbigay ka kung anong mayroon ka ngayon habang dumating yung oras na hindi mo na kaya siyang ibigay. Itong aral na ito ngayon na nangyayari ngayon sa pandemic dito sa mundo. So, bilang panghuli po mga kapatid sa pananampalataya, nawa tayo ay patawarin ng Allah sa ating mga kasalanan, bigyan ng maraming pagpapala, at sana itong Ramadan na ito ay patawarin tayo ng Allah, makabalik tayo sa ating mga masjid, magbigay aral sa atin ito lahat. At sana po, wallahi mga kapatid, hindi ko to sinasabi because I am boasting myself na ako ay matakutin sa Allah. Ang tunay na matakutin sa Allah, sarili mo kung ikaw, itanong mo kung ikaw nga ba ay matakutin sa Allah. Kung magkasabay ba ang kagustuhan ng Allah at kagustuhan ng sarili mo, sino ang mangingibabaw? Kagustuhan ng sarili mo ang iyong Panginoon.
La tuzakku anfusakum. Pero ito lamang po ay mula sa payo ko, una sa aking sarili at sa inyo po na lahat na nanonood o nakikinig na nagmamahal sa Allah, nagmamahal sa propeta at nagmamahal sa Islam at nagmamahal sa kanyang mga kapwa kamusliman. Maraming salamat. Patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan, gantimpalaan tayo at sana mabago natin ang ating sarili sa buwan na ito, na buwan na ipinagpala, na kung saan tayo binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon habang hindi pa dumarating sa atin ang kamatayan, magbago, magtauba tayo mga kapatid. Napakalaking aral na ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.